my beloved Boss Mike Severa. Mga kababayan ko, kahit kakampi natin babala sa inyo. Kayong mga kakampi natin, kayong mga nagtatanggol kay Manong Bongbong, pwede ba wag kayong gumawa ng fake news, ano? Banat Bay, bati tayo ngayon, ha? Ito yung pinapalabas nyo na na binanatan na raw ni Banat Bay si Isko kasi nga daw mga kababayan, nung kailan lang pinagtatanggol kasi nga daw si Manong Bongbong ay si Isko ay na kay Manong Bongbong na, etc. Mga kababayan ko. Matagal na yung video, ateng. Okay, gumawa kayo ng content, huwag nyo lilituin ng tao. Binabanata na ni Banat Bay si Yorme, panoorin nyo. Pinabukasin na sa kalsada ka na, ha? Totoo, di ba? Ibig sabihin talagang yung mga tao takot na takot. Dito yung tapang mo, kala mo matapang Alam mo, hinamon nga siya na kasi naghahamon siya dito. Gusto nyo palang sindakan, ha? Dito tayo sa Tondo. Ganun pa to, di ba? Di ba? Nung panahon ng eleksyon 2022, Isko Moreno yan. Ngayon, binabanatan niya na. Noon pa yan. Ito naman si ate. Kaya tayo masisira Huwag natin konsintin yung ganito. Kapag may napanood kung kayong ganito, sabihan nyo naman na mali. Sabi ni Rolly Labrador, Boss Mike, pa-shoutout, Pinoy is Tracker, Canada. Shoutout sa'yo. Diba? Sabi ni Boss Mike, shoutout sa... Ito mga kababayan ko wag kasi yan, anti-Isko talaga yan si Banat Bay. Noong panahon ni Digong. Nung tumakbo, Maestro Paul, Happy Halloween. Ngayon, mga kababayan ko, ang nangyari, ito, noong pong hinamon ni General, sino yun? Ni Consi. Ni Consial. Mga kababayan, ayun, doon na nag-umpisa. Si Banat Bay bumaliktad na kasi nanginig ang itlog. Nanginig ang itlog, mga kababayan ko. Kaya nung walang tumakbo, sa panig ni Digong, na po pwede niyang itakbo, imbis na si Sara sana, hindi naman tumakbo si Sara. No choice. Si Isko ang sinuportahan ni Bongo. Kaya kung inyong mapapansin, itong sila Kap ninyo, itong sila Mocha, di ba, nung araw, binabanatan nila si Isko di ba, yung ultimong may asim pa si Mocha, sabing gano'n? Ginamit pang propaganda ni Mocha yun Pati si Banat Bay, lahat na lang, sinisita. Ganon. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula ng sabi, supportan natin si Isko, Kaya sila napunta kay Isko. Kaya tignan nyo, halos kulang na lang yung dila ni Banat Bay ang panghugas sa puwet ni Isko. Tama, mali? Walang problema kay Isko, mga kababayan, ganun talaga ang mga politiko. Pero dito, sa mga tulad niyan, Banat Bay, na dati tira ng tira. Sabihin talagang yung mga tao takot na takot. Dito yung tapang mo, kala mo matapang. Ganyan siya bumanat na parang mongoloid. Ganon Ganon yung mga tira ni Banat Bay, ni Banat Bay. Kung tumira yan nun, parang mongoloid na sinto-sinto. Wala. No choice sila. Pero ate, ulitin ko lang, mali ka dyan. Yan video pinapakita mo ate, yaan ay lumang-luma na. Panahon pa ng kopong-kopong, yaang studio na yan. Kung iyong makikita, nandyan, sino? Si Mocha, kasi takbo ng party list, hindi naman manalo-nalo noon. Diba? Tapos, sabi pa ni Banat Bay, share ako ng channel ko pag hindi nanalo si Mocha Ozon. Tama? Hindi nanalo. Aba mga kababayan, nakatatlong termino yan si Mocha. Sa party list, talo. Ito naman si Sara,
Eto naman, si Digong at saka si Cayetano. Eto naman si Cayetano, yung kausap ni Mocha at saka ni Banat Baynano. Madali lang yan, nabibili ang media. Diba? Sila yun. Mga kababayan, sana wag nyo nang gayahin po ito. Ating wag kang gagawa ng ganito kasi masisira tayo pare-parehas. Okay yan, yung mambatikos. Pero yung gagawa ka ng eksena na peke at fake news, wag. Pag nalaman ni Banat Bay, sasabihin niya, tingnan mo Mike Cervera, yung mga kasama mo, fake news naman talaga. Diba? Yan yun. Dito na tayo. Nilaglag na ho ni Boying Remulla. Eto hong sino? Saldico. Pasok. Sekretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin. Eto tignan nyo. Pakinggan yung maigi. Saldico, ikaw talaga Para bang si Saldico napaka-powerful talaga. Para bang si Saldico mga kababayan parang nakasandal talaga sa padera. Na kahit DOJ mga kababayan pwede niyang impluwensyahan Anong meron dyan? Diba? Anong meron dyan? Kung ako'y sekretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis. Sino yan? Ako, hindi na raw matiis Nangingialam daw mga kababayan na hindi na raw matiis ni Boying. Sino yan? What do you mean, sino yun? It's too vague. Sabi ko, nakialam siya sa amin. Saldico, nangialam ka raw! Mga kababayan, biruin nyo, DOJ kayang pakialaman ni Saldico? Siyang ka pa? Diba? PBBM lang malakas. Siyang ka pa? Jewel kahit tumakbo pa uli si Maka, di pa rin siya mananalo. Talaga ba? Si Mocha, ganon? J. Templique, Salot, kita nyo? Pinakikialam siya ni Saldico. Sa palagay nyo, isang congressman? Abay, didiktahan kung ano yung dapat gawin ng isang Department of Justice? Ang lupit ni Saldico. Iba talaga kapag ka nakasandal sa idol nyo. Tama? Ibang-iba mga kababayan pag nakasandal sa idol nyo Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga. Kita nyo? Hindi pumayag si Boying mga kababayan. May gusto daw pakialaman tong si Saldico dyan sa may immigration. Pagkakapirahan na naman sila niyan. Pagkakapirahan na naman nila yan, sigurado. Alam nyo naman si Saldico, pinakinabangan ni Digong, pinakikinabangan pa rin ng idol nyo noon. Diba, Josie Tango? Late ka na. Hindi ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Kita nyo? Sukdulan daw mga kababayan na hindi na daw siya magtutuloy pag pinakikialaman siya, Basta sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Grabe ka! Gusto mong dekwatin yung kontrata! Hoy! Saldico! Sabi ni Boying, gusto mo raw dekwatin yung kontrata na para sana sa taong bayan? Gusto mong dekwatin? Alam mo ba ibig sabihin ng dekwatin? Sabi ni Boying, magnanakaw ka. Mandarambong, mandurugas. Ganon. Wala kang pinagkaiba kay Bongo. Di ba? Grabe to. Mandirekwat. Alicia Duran. Alangan naman malakas ang loob nun. Na mandekwat ng walang basbas nung boss nun. Yung idol nyo ba? Di ba? Yung idol nyo, yun yung boss nun Di ba Matindi Tanong ko lang sa inyo. Bakit ganong kalakas ang loob ni Saldico, Aber? Bakit ganong kalakas ang loob ni Saldico? Kung walang pader sa likuran nun. Sige nga, isipin nyo nga. Mag-isip kayo mabuti Sino ang congressman na makakagawa nun? Si Saldico lang. Bakit? Yung likod padiri.
Yung pader, gawang-gawa siya, buti pa yung pader na gawang, na sinasandalan ni Saldico. Ha? Matibay, makapal siguro palitada. Hindi ho tulad ng proyekto nila. Mga kababayan, wala nang bakal, wala pang palitada na matibay. Tinipid, mga kababayan, naging parang chok na lang eh. Tama? Tama, mga kababayan ko? Kung Boss Mike naman pala, lalaban, edi, babagsak kay PBM yan. Kung ganyan, logic, nako! Malayo! Ulitin ko Jero siya, isipin mo maigi sasabihin ko. Paano babagsak kay Manong Bongbong? Tandaan nyo, si Manong Bongbong ay iba sa pinsan niya, iba sa kay Saldico, iba kay kay Chis Escudero, iba kay Villanueva. Magkakaiba sila. Ako naman, isipin nyo maigi. Tama, mali. Tama, mali. So, ibig nyo ba sabihin, dahil magkakasama tayo rito, pag kung anong ginawa ko, ginawa nyo rin? Kayong mga lalaki, ibig ba sabihin, kung ano yung ginagawa ko, yun din ang ginagawa nyo? Magkaiba yun, ha? Magkaiba yun, ha? Tuloy! Yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan? Komplikado yan, Lucy. But that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman. Ayoko na nito. Kasi hanggang... Kita nyo, mga kababayan ko, doon sa pagiging DOJ na i-influensyan, wala nga kinikilingan paano babagsak. Ayun na nga. Hindi maaaring dumating kay Manong Bongbong. Siya nga yung sabi na, wala akong sisinuhin. Kung ikaw ay mag-anak ko, kaibigan ko, kalyado ko, kung iba naman ang ginagawa mo, sa gusto kong mangyari, maghihiwalay tayo. Ang mahalaga ay magserbisyo sa taong bayan at itaguyod, iangat ang ating bansang Pilipinas. Yun ang sabi ni Manong eh. Ano sabi ng iba? Laging sinasabi, wala po akong kinalaman sa nakawan, wala po akong kinalaman, puro depensa. Depensa lang ng depensa, no? Wala po akong kinalaman dyan, no? Wala. Nasa si Saldico. Si Saldico nasaan? Sige nga, ilabas nyo si Saldico. Dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Kita nyo, Secretary of Justice, napapasok pa? Grabe ka. Saldico. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi magagawa ni Saldico yan kung walang tulong ng idol nyo. Siguro naman unti-unti nang naliliwanagan yung mga isipan nyo. No? Hindi magagawa ni Saldico yan kung walang tulong ng idol nyo. Tama ba? Sige nga sa isang ordinaryong kongresista, i-impluensyahan yung alin? Yung Department of Justice? Ewan ko, kung may hangganan lang yung isipan ninyo, maaaring di nyo maintindihan at uunawain ko na lang. Pero mga kababayan ko, kung kayo, mga kababayan, medyo malawak-lawak, ang pangunawa dyan, yun na lang. Sabi naman ni Nabik, dami mo alam, sir, ba't di ka mag-witness sa Senado? DDS na DDS? Alam mo, Nabik, ganyan na ganyan yung mga pangangatwiran ng mga DDS. Parang ganito lang, marami ka palang alam, magaling ka pala, ba't di ka magpresidente? Diba? Wala na yung mga ganyan, pangbobong katwiran yan. Yung mga katwiran yung ganyan pangbobo. Tama mali. Putik na yan, lumang-luma na yung mga style na katwiran na yan. Bumenta na yan nung panahon ni Digong. Pag binati ko si Digong, ikaw pala magaling, ba't di ka magpresidente? Ngayon naman, ikaw pala, maraming alam ba't di ka pumunta sa Senado? Di ba? Bakit di nyo sabihin sa Senado? Ipatawag ako.
Tama? Oh, tama ba? Bakit ako pupunta? Hindi naman ako pinapatawag. Mga bobo pala kayo eh. Sabi mo sa Senado, ipatawag ako. Kasi hindi naman ako pwedeng pumunta ron nang hindi ako pinapadala ng kahit na ano. Tama? Tama ba? Di ba mga mahihina ulo? Oh, makakatanggi ba ako nun pag padala nyo si Mike Cervera? Maraming alam to eh. Kailangan nating imbitahan para matanong kung ano yung mga sinasabi niya. Huwag nga ako. Kung ganyan lang yung mga daladala nyong katwiran, huwag nyo nang i-comment dito. Hindi lulusot. Oo. Yung mga katwirang may hangganan lang yung pag-iisip nyo. Hindi aabot, hindi aabot sa mga katwirang ko. Baka nga abot pa hanggang likod bahay nyo to eh. Oo. Di ba? Tuloy. Ano pa yung iba? Napapasok. What do you mean? I'm sorry Pinapasok for the na. terminology. Walang takot eh. Hindi na tatakot. Bali, Hindi na. Paano matatakot to, Laila Collins? Sige nga. Paano matatakot? Nakasandal nga sa pader to, kininayo. Di ba? Nakasandal nga sa pader eh. Kita mo, sabi na ni Boyeng, hindi natatakot yan. Si Saldi ko, hindi natatakot. Putik, paano nga matatakot? Hindi magagawa ang lahat ng yan kung walang tulong ng idol nyo. hindi ako nagagalit. Ano ba? Nagpapaliwanag lang ako. Oh. Ayan maliwanag mga kababayan ko. Teka muna. Hoy, Nabik, mag-like ka muna, mag-share at mag-subscribe. Ikaw Okay lang mambash dito Kaya lang isipin nyo muna, kailangan yung mga tanong nyo, hindi ko kayang sagutin Para naman medyo may lamang-lamang kayo. Oo sabi ni Jeros, tama Sabi ni Jeros, di ba connected si Saldico sa kalokohan ng mga Duterte? Ibig sabihin, connected si Martin Ewan ko. Jeros, papaliwanag ko sa'yo. Politika itong ating tinatalakay, Lagi niyong iisipin yung salitang sa politika, wala kang permanenteng kaaway, wala kang permanenteng kakampi. Ang mahalaga lang kasi sa kanila ay yung kanilang sariling interes. Number 1 dyan na interes nila, yung posisyon. Ikalawa, yung kanilang mananakaw. Yan lang naman ang mahalaga. Yung impluensya, yung kanilang posisyon, at yung mananakaw na pera. Ngayon, noong panahon ni Digong, ay nakatalaga naman. Naka-associate yan. Bakit? Kumita rin sa panahon ni Digong. Alam nyo ba yun? Ngayon, eto, tanggalin ko muna, Jeros, Pinaliwanag ko na to ilang beses na, uulitin ko para sa iyo. Kasi, ang mga politiko, matatalino yan. Bakit isusugal ng isang politiko yung pag-aasikaso sa mga bago? Kung meron namang eksperto, gets nyo? Nagets nyo ba? Nagets nyo? Bakit ipagkakatiwala ng isang politiko na nasa power na? Ang isang trabaho na sensitibo, na maraming paikot-ikot, na dapat makaligtas sila hanggang sa dulo, sa isang tao na bagong-bago sa ganyang mga gawain. Hindi ba, hindi mo ipagtitiwala yan? Kung hindi, kung sino yung eksperto dyan, yun ang iyong kakausapin. Anong ginawa ng idol nyo? Saldi ko, alam kong eksperto ka dito. Diba, join ka na lang sa amin. Kaysa naman na imbestigahan ko yung mga kalokohan nyo. Kaysa naman na makasuhan ka, alam mo na. Siyempre, politiko, boss, bata mo ako, boss. Oo, sayong-sayo ako, loyal ako sa'yo. Diba, Maya and Nelly?
Ah! Sayong-sayo ko, boss. Sayo. Sayo ko. Susundin ko lahat. Oo. O, nagkakaintindihan ba tayo? Diba? Nagkakaintindihan ba tayo? Eka ng boss nyo. Oh, sabi ni Saldi ko, matik yan, boss! Diba? Matik yan, boss! Diba? Yun mga kababayan ko eh. So bilang isang matalinong tao, bakit naman ako kukuha ng hindi naman eksperto sa isang maselan na trabaho? Hindi ba kukunin ko yung pinaka-eksperto para malinis yung trabaho, hindi ako madamay, tignan nyo. Diba? Nahagingan man ako pero walang matibay na ebidensya na magtuturo na sangkot ako. Maliban na lang talaga kay Saldi ko na magtuturo sa idol nyo na siya talagang pasimuno. Tama, mali. Ha? Tama, mali. Sipin nyo maigi yan. So ngayon, eto na, nilaglag na ni Boying. Kita nyo naman, tapusin natin. Wala, basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, Kita nyo, mga kababayan ko. pinapakialaman nila Oo, yung pinapakialaman dapat nila. hands-on. Yes. Pinapakialaman nila. Sige nga. Pinapakialaman nila. Oh, pag ba sinabing nila, si Saldi ko lang yan. Diba? Oh, ano? Kapag ka sinabing niya, si Saldi ko lang. Pag sinabing niya, abay, ilan sila? Higit sa isa yung pag ginamit na yung niya, ay yung nila. Pero kapag sinabing niya, solong-solo niya. Kaso ang sinasabi rito, pinapakialaman nila. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa. Tama? Tama ba? Oh. Yan, tuloy. Sila dyan. Yes. Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Ano gusto niya yan. mangyari dapat dun? Gusto niya kanya yung kontrata nung alin. Basta pinakikialaman nila in a sense that ito supplier-driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in Mga terms tao of nila. reference na sila lang ang papasa sa bidding. Hindi Kwartahin nila. Bang klase talaga, ha? DOJ na yan, mga kababayan, tsaka immigration, nai-influensyahan pa. Diba? JJ Sales, diba? Ay, diba? Ayun nyo kasi kung huwag kayong mag-alala, pag nagkita-kita tayo, tsaka ako magkukwento. so anyway, ay grabe yung live natin, mga kababayan. Oo, nagugutom na ako, nagkikrave ako sa lugaw, mga kababayan ni Mang Romy. So paano? Oy, happy Halloween ha. Iniisip naming umuwi ngayon. Oy, Evangeline Camilosa, opo ha. Heidi Pantino, Sheny Lopez, Marian Tomas, late na kayo. Iniisip ko, umuwi na, kahapon. Kaya lang mga kababayan, napaka-traffic. Kaya sabi ko, wag tayong sumabay sa traffic. Bahala sila, no? Iniisip ko ngayon, umuwi. Babiyaya ko. Alam nyo naman, di ba? Kailangan din nating dalawin, mga kababayan, yung ating mga nawala, yung mga pumanaw na mahal natin sa buhay. Ano po? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakakapagdalaw na ba kayo? Nakapagdasal na po ba kayo? Pinagdasal nyo na po ba yung mga kaluluwa? Kaluluwa ng mga minamahal nyo sa buhay? Pakiusap ko lang, sama nyo na rin yung kaluluwa ni Digunyo. Sama nyo yung kaluluwa ni Digunyo. Kasi yung kaluluwa ni Digunyo, mga kababayan, malapit na. Malapit na silang magharap ni Lucifer. Siya dagat-dagatang apoy. So anyway, mga kababayan, maraming salamat. Kita-kita po tayo. Opo, sa susunod nating live. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.